So, hello mga kadambes, nandito na naman ang inyong maestro. Okay, 'di ba marami tayong naririnig about trading. Okay, 'di ba ang dami natin napapanood sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, na mga reels about trading. Pero paano nga ba nila 'to ginagawa at paano ba sila kumikita dito? Okay, so per today's video, tuturuan ko kayo kung paano 'to gawin, no? So, don't skip anything, panoorin maigi at makinig maigi sa mga sasabihin ko. At masisigurado kong pagtapos ng video na 'to, marunong ka na mag-entry at mag-trade. Okay ba? So, let's go! So, nandito na tayo sa front page ni Bybit, no? Kung wala ka pang account at nahihirapan gumawa, panoorin mo ang last video na ginawa ko about sa paggawa ng account dito sa Bybit. Okay, so continue na tayo. Since wala pa tayong dine-deposit na pera, no, o nilalagay na pera sa ating account, nagamit lang muna tayo ng demo trading. Yes, pwede tayo magsimula ng walang nilalabas na pera kasi gagamit lang tayo ng demo trading. Okay? So, huwag kayong madidismaya, no? Kasi wala namang pinagkaiba ang demo trading sa live trading. Kumbaga sa live trading, real money o pera natin ang itataya. Dito sa demo trading, may funds tayo na ibibigay ni Bybit na mga gamit natin sa pag-aaral ng trading. Okay ba? Kaya kung wala ka pang pera at gusto mo na matuto, para sa ito. Okay, so let's go. So, punta lang kayo dito no, sa tools. Nagbigay nyo lang tong tools. Okay? And then, makikita nyo dito yung demo trading. Eto. Punta kayo sa tools. Punta kayo dito sa demo trading. Okay? Huwag nyo muna intindihin tong ibang to. Okay? Tuturo ko sa yan in the next videos. Okay, so nandito na tayo sa demo trading. Since nakita nyo, may ano tayo dito, may tinirade tayo dito. Ayan, nanalo ako dyan ng $10. Okay, so paano nga ba mag-trade, no? Kuya Dambes, paano nga ba? Paano nga ba tayo mag-trade? So, eto na nga. Eto, may makikita kayo dito sa gilid. Okay, so wag nyo muna intindihin itong nasa baba, itong mga to. Wag nyo intindihin yan. Okay? Etong nakikita nyo dito, itong pulang to, ito at itong green na to, okay, huwag kayong malilito dyan, no? Ito yung mga limit order na willing mag-sell. Sila yung mga taong willing mag-sell sa amount na to. Ayan yung mga open sell order. And itong mga green na to, ito yung mga willing to buy, no? Willing to buy sa gantong price. And itong nasa gitnang to, ito yung current market price. Okay? So, same lang yun dito. Tignan nyo itong green na to. Ito yung current na price ng market. Itong nasa chart na to. Itong nasa candle. Okay? Ayan yung current market price. Notice nyo, pareho ng price dito. Okay? 105,095. Ayan o, pareho yan. Okay? So, paano nga ba tayo mag-execute ng order? So, as you notice, no, may limit order tayo dito. So, means, pag umakyat yung price dito, may execute yung trade natin. Okay? So, paano nga ba yung ginagawa, Kuya Dambes? Okay, so dito, makikita nyo tong nasa gilid. Okay, nasa right side nyo. Okay? So, dito may makikita kayong price, value, okay, and limit, market, conditional. Okay. So, wag muna nating intindihin tong market and conditional. Okay ba? Wag nyo muna intindihin to. Dito muna tayo sa limit. Limit muna tayo guys, limit. Okay. And ito, wag nyo muna intindihin to. Basta i-isolated nyo muna yan. Okay? Isolated nyo yan. Okay, dito sa price, ilalagay nyo dyan kung saan nyo gusto ma-execute yung trade nyo. O saan nyo gusto magsimula yung trade. Kunyari, nandito na tayo sa price na to. Diba? Example, ang current price natin is 105.99. Okay? Kunyari, gusto mo dito kunyari, maglalagay tayo dito ng ano nyo, long position. Okay? Long position. Example lang to guys ha. Okay, long position. Pag sinabing long guys, ipipredict nyo kung pataas ba yung market, no? Kung pataas ba yung market. And pag short, ganito yung short. Ganito yung short guys ha. Ganito yung short. Okay? Yung short, pababa naman. Yung ipipredict natin na paggalaw ng market. Okay? So, bale, ang take profit, itong green. Ang stop loss, itong red. Okay ba? So, makikita nyo lang to dito, no? Ayan, sa mga di pa alam, paano ilagay itong mga to.
Dito yan, long position and short position. Okay ba? So, example muna natin tong limit order, no? So, kunyari dito, gusto mo mag-long dyan. Ilock mo lang muna to kung saan mo gusto. Ayan, ilock mo lang yan. So, kunyari, may na-analyze mo na yung chart and gusto mo dito mag-trade. Kumbaga, ang estimate mo, aakit yung market pag tumama to dito, tutuloy dun sa taas. Okay, so eto, hanapin nyo lang yung gitna. Ayan, nakalagay ito. Ito yung gitna, di ba? Ibig sabihin, dito magsisimula yung trade. Hindi dito sa baba, hindi dyan. Dito sa gitna. So, hanapin nyo. Kunyari, ito. Ayan yung price niya nitong nasa gitna. Kunyari, 15275. Oh, 105275, no? Ilagay nyo lang dito yan. 105275. Okay? So, by the way pala, no, itong ginagawa nating trade na to, ang tawag dito ay futures. Futures trading. Kumbaga dito yan. Ayan, no, may futures tayo, may spot, and may options. So, ang tuturo ko lang muna ngayon ay futures. Okay? Kasi ito ang pinaka usually ginagawa ng mga trader, no? Ito yung usually na way ng pagte-trade nila, futures. Okay? Pero tuturo ko rin tong spot na mamaya. Okay? Dito muna tayo sa futures. Okay? Nakakasunod ba kayo? Okay? Dahan-dahan lang, no? Okay, so eto, yun nga, nilagay na natin yung applicable price para sa atin, yung kung ano estimate natin, kung saan tayo mag-e-entry. Ayun nga, 105275. And then, dito sa value, yung amount nung pera na gusto nating itaya. Okay, di ba? Kunyari dito, sa margin balance, yan, margin balance mo is $79 and available balance is 5 USDT. Okay, since ang available balance ko lang ay 5 USDT because nag-execute tayo ng limit order dito. So tanggalin muna natin 'to para di tayo malito, no? Tanggalin muna. So na-notice nyo bumalik yung balance ko kasi tinanggal ko yung limit order. Okay. So tanggalin natin 'tong example na 'to. I-example ko na lang 'tong ano ko dito. Trade ko dito. Okay. Huwag sana kayo malito guys. I'm trying my best to explain, no? Eto, dito. Ito yung gusto kong i-trade ha. Wala pa akong nilalagay dyan. Wala pa akong nililimit order. Ulitin natin to. Huwag ulitin natin guys ha. Sorry. Medyo naglilito rin ako sa ginagawa ko eh. 105591. Okay? Ito yung price na gusto ko magsimula yung entry ko. Pag umakit dyan yung price, may execute na yung trade natin. It's either mananalo tayo pag bumaba yan dyan or pag tumaas talo tayo. Okay? Kumbaga, short position tayo dito guys, no? Okay, so ilagay lang natin 105591. Okay, um, so dito guys, I recommend you na use calculator, no? Para masanay kayo sa risk management nyo. Okay, so if capital nyo is $79 USDT, ayun, no? I-calculate nyo kung ilang percentage ba nung amount yung i-risk nyo dito, no? So, I recommend you guys na i i-search tong website na to which is cps.cx. Okay. Ito yung gagamitin nating calculator guys. So, before we start pala, no, guys, gusto ko ano yung margin balance nyo or yung available balance nyo dito. I-set up, no? So, wait lang. Kalimutan nyo muna yung tinuro ko. Dito muna. Set muna tayo ng balance pala. Okay, medyo magulo guys, no? Pero, okay lang yan. Matututunan nyo rin to in the end of the video, no? Punta kayo dito sa asset, no? Punta kayo dito sa asset. Ayan. Punta kayo sa asset. Then makikita nyo to. Ang total equity natin is 9 million, no? Sana totoo tong pera na to. Ayun. So, ang gagamitin nating cryptocurrency between Bitcoin, etong USDT, no? So, pwede nyo to i-adjust. Punta lang kayo dito para lagyan yung USDT nyo. Kasi yun yung gagamitin natin to Bitcoin, to trade Bitcoin, no? So, click nyo lang tong adjust demo funds. Ayan. Huwag nyo muna itindihin tong iba, no? Dito lang muna tayo sa USDT. Okay? So, dito, lagay nyo lang yung amount na gusto nyo. Kunyari, in the future, gusto nyo magsimula sa 2,000 pesos. Okay? So, mga equivalent yun ng ilan ba yun? 2,000 pesos. 2,000 PHP E to USDT. Ayan. Wait lang $35, no? So, kunyari, 2,000 lang
maano nyo sa future. So lagay nyo lang $35. Yan, equivalent siya sa USDT, no? $35. Yung 2,000 pesos natin, equivalent siya ng $35 in USDT. So, okay nyo lang yan. Okay nyo lang yan. And, pwede naman kahit anong amount lang, no? Para matry nyo lang. Pero mas maganda yung amount na pwede nyo i-trade sa future para mapag-practice nyo yung amount na yun. It's either mananalo ba kayo or matatalo or kaya nyo bang palaguin yung amount na yan. Itong reduce naman, kung gusto nyo bawasan yung funds nyo, kunyari, di ba yung balance natin kanina is 79. Ayan, kung gusto nyo bawasan, ayan, bawasan nyo lang. Kunyari, bawasan ko siya ng 20. Ayan, magiging ano na lang yan, mga 59, no? Ayan, so naging 59 lang siya guys, no? So, ayun lang naman, no? Paano mag-adjust ng balance dito. Paano maglagay ng funds sa USDT. Ganun din yan guys, kung gusto nyo lagyan yung USDC nyo, yung Bitcoin, yung Ethereum nyo, kiklik nyo lang dito. Ayan, or adjust demo funds, no? Ayan, papakita naman yan dito, okay? So, ayan, punta na tayo dun sa futures. Para mapunta doon, punta kayo dito sa trade, punta kayo dito sa futures, okay? Mahaba yung video dahil sa kalokohan ko din eh, no? May mga nakakalimutan kasi ako ituro. Ayun na. Nanonotice nyo, bakit yung market, no? So, may limit order tayo dito. Ay, magkikreate tayo ng limit order dito banda. So, tapos na to tapos na tong trade na to. Kumbaga nanalo na tayo dyan. Ito naman, next, no? Ito yung next na trade natin. So, magsiset up lang tayo ng trade agad na. So, ito yung available balance natin kanina or ngayon. Kumbaga, ito na yung in-adjust na balance natin. Di ba, binawasan ko siya ng 20 kanina. So, 59 na lang. Okay. So, paano nga ba, no? Limit order. So, lagay natin ulit yung entry price natin. Itong nasa gitna nung red saka green, no? Itong linya dito. Ayun yun. Which is 105591. 105591. Okay? Sa value, mamaya na yan. Dito muna tayo sa TP stop loss, no? Lagi nyo tong i-check, guys. Kasi dyan ano yan eh. Kumbaga, ito yan yung stop loss natin. Ito yung take profit. Lagi nyo check yan. Para if in case na lumagpas or tinamaan tong price na to, out of the trade na tayo, no? Kumbaga, out of the trade na tayo, tapos na yung trade natin. Kasi pag di mo nilagyan yan, guys, magtutuloy-tuloy yan. Which is positive naman, no? Kung nasa profit side. Pero kung nasa stop loss guys, kunyari, tumaas na to, tapos wala kang stop loss dyan, tutuloy-tuloy yung loss natin. Tutuloy-tuloy yung loss. Kung pwedeng maubos yung pera natin. At pwedeng tamaan yung liquidation. Kasi may tinatawag tayong liquidation dyan guys. Kung tinamaan yun, ibig sabihin, masisiro na yung account mo. Kumbaga mabebetlog ka guys. So, ayan no. Ito tayo dito sa take profit. Kung paano ilagay yung take profit, tignan nyo lang tong linya na to dito sa dulo ng green, no? Dulo ng green. Ayan. So, ano ba yung nasa dulo ng green? 104, 104,867. So, ayun guys, no? Nakapaglagay na tayo ng take profit natin. Means, pag bumaba dito yung price at tinamaan tong linya na dito, ibig sabihin, out of the order na tayo. Profit na tayo guys, no? And then, dito naman sa pula, hanapin natin yung stop loss. Kumbaga, nandito rin siya sa dulo. Okay? So, ayan, 105, 105,953. Ayan guys, no? So, tapos na tayo. Ilalagay na lang natin yung value. Okay, so guys, 'di ba sinabi ko bisitahin niyo tong website na to. Kailangan natin to for calculation. Okay? So, ano nga ba ilalagay dito? Kuya Dambes, no? Ang unang ilalagay nyo dito is yung account balance USD, which is etong available balance nyo, no? Or margin balance. Pareho lang naman yan, guys. Mababawasan lang yan pag nag-limit order ka. Okay? Ibig sabihin, may in-execute ka ng trade. Okay? Limit order. So, copy-paste nyo lang to guys. Copy-paste. Copy-paste. I-paste nyo dito sa account balance USD. And dito guys sa REIS, kunyari, account balance nyo is $59. I-type nyo dito kung ilang percentage ng amount na to yung gusto nyong i-risk. So, ang recommended lang guys, no, sa pagre-risk ng account balance natin is 1% to 2%. Pero since we're just using a demo account, pwede naman tayo umabot ng 5% to 10%, no? Pero I recommend you guys na you just use 1% to 2% per trade.
no? Kasi yun yung applicable amount para mag-stay in ka ng matagal sa market or tumagal ka sa pagte-trade. Kasi pag tinaasan mo yung risk, the more you lose, no? The more amount you lose. Okay? So, risk lang tayo dito ng mga 5%, no? Just for demo purposes, no? So, entry price, lagay nyo dito, entry price. Ito yung entry price natin, guys, ha? Kaya mali nito. Ito ay nasa price natin. Yung nasa gitna nito. Yun yung entry price. Kumbaga, dyan nga magsisimula yung entry natin. Okay? Ito tayo dito. Ayan. Copy paste nyo lang, guys, no? Sa stop loss, ito. Ito yung stop loss natin, no, guys? Nasa baba, hindi yung take profit, ha? Ito, ang stop loss natin, yung nasa dulo nung red. Okay? Naintindihan ba? Okay, repeat nyo lang yung video pag medyo naguguluhan kayo, no? Okay, so ano nga ba to, Kuya Jeff, yung risk USD? Kumbaga, at ano tong entry fee at stop fee? So, dito sa Bybit, no, may tinatawag tayong entry fee. Ano nga ba yan, Kuya Jeff? Okay, pag nag-execute tayo ng trade, may babayaran tayong 0.0200, no? Percent. Ganyan, 0.0200. Diyan lang yan sa limit order, no? Diyan lang yan sa limit order. Pag nag-execute ka ng trade, may trading fee yan, no? Um, walang trade na walang bayad, no? Kahit sa broker kayo pumunta, may bayad talaga yan. Kumbaga, 0.0200 lang naman nung account balance nyo. Kumbaga, maliit lang yan, guys. Depende lang din yan sa leverage nyo. Okay? So, medyo, ano, no? Medyo komplikado tong sa entry fee. Pero maintindihan nyo rin yan soon, no? Kumbaga, sa limit order, ang entry fee na kailangan bayaran sa Bybit ay 0.0200. Okay? Pero pag dito ka sa market at conditional, iba na yan. Okay, iba na yan. So, mamaya tuturo ko sa iyo kung magkano yung kailangang um, trading fee dito sa market. Okay? So, dito lang muna tayo. So, sa limit order, laging 0.0200 yan, no? Dito sa Bybit. Okay? Sa lagi yung i-include tong trading fee kasi kailangan yan sa pagre-risk. Okay? For your risk management yan. Hindi ka pwede basta mag-execute lang ng trade without relying to your risk management, no? Kasi before, nag-execute ako ng trade, hindi ako gumagamit nito. Like, nagte-trade lang ako, tapos naka 100 times leverage ako. So, mamaya tuturo ko tong 100x, yung leverage na to, no? Kung ano ba talaga yan. So, yung nagte-trade ako noon, and di ko alam, may trading fees. So, ang laki, kahit konti lang yung talo, kunyari, $2 lang yung talo ko, so may trading fee pa, magiging $4 na, no? Ayun, kasi wala akong alam dito sa entry fee saka stop fee. Kaya ngayon tinuturo ko na sa inyo kung, paano i-calculate 'to, 'no. So ayun, basta ilagay niyo lang diyan 0.0200 both entry fee and stop fee, 'no. Dito na, okay na, ki-click na lang natin 'to. So napapansin niyo walang take profit dito. So wala naman dapat i-calculate sa take profit, 'no. Dito lang sa stop loss para ma-estimate nila kung gaano kalaki yung risk. Okay, so calculate. Eto. So, may lalabas diyan 'pag pinindot niyo 'tong calculate. So, etong, huwag niyo intindihin 'tong position size in crypto, 'no. Dapat dito sa USD, since USD yung tine-trade natin, against Bitcoin, ito ang ating ka-copy, 'no, 780. Okay. So, sana nasusundan niyo yung step, guys, 'no. Madali lang naman 'to, ayan. 'Yan, 780. Okay. So, nakikita niyo diyan may 28 na nakalagay. So, bawasan natin yung leverage natin. Kumbaga, itong leverage, guys, ito yung magmumultiply nung amount ng balance nyo. Kunyari, ito simplihan ko lang explanation, guys, para di kayo malito. So, di ba short tayo, short tayo. So, huwag nyo intindihin tong long. Huwag nyo muna intindihin tong long, short tayo. Kasi, ano nga ba yung short? Pababa yung trade natin. Okay, so since yung balance natin is $59, di ba? Balance natin $59. So, pag kunyari, times 3. So, magiging times 3 yung amount nung ite-trade natin. Lalaki yung balance na mate-trade natin. Depende sa inyo kung gaano kalaki yung leverage na gagamitin nyo. Okay? So, di ba ang required na position natin is 780. Abot ba yung balance natin? Di ba hindi? 59 lang. 59 lang yung balance natin. So, gagamit tayo ng leverage. Diyan pumapasok yung paggamit ng leverage. Kumbaga, multiply natin yung amount ng pera natin para umabot sa 700.
Okay, so try natin 20, no? Mga 20 times, o kaya 15 lang, kasi maliit lang naman yan. Ayan, okay, 16. Okay. Okay, so $68 yung cost natin, no? Or $49 kasi short, no? Ayan. Ay, putek na pindot. Wait lang guys, ulitin natin. Copy paste ulit natin yan. Medyo nakakalito to guys, pero sundan nyo lang maigi yung tinatry kong sabihin, no? O yung step na binibigay ko sa inyo. Magigets nyo rin to guys. Okay? So, ulitan pa natin. Ito nga 10 lang. Pwede kayo gumamit ng calculator like, ito, for example. Like for example, tingnan nyo to. Calculator. Medyo mababa na tong tutorial natin. Mga di umabot to. Try natin, no? 59. Ay, hindi. Ano ba yan? Ang tawag dito, 780. Ay, nalilito na rin ako, guys. 780 divided by yung account balance natin, which is 59, no? Equal nyo lang yan. So, 13 required leverage natin. No? Ganun lang, guys. Pag-calculate nun, 13. Lagay nyo lang dito 13. No? So, ayun, makikita natin dito sa sakto yan dapat sa balance. O, yun, 60. Hindi sumakto, no? So, dagdagan natin. Dagdagan natin ng isa. Gawin natin 14. Ayan. Sakto na yan, guys. Ayan, 56. Okay na yan, guys. Pwede na yan. Okay, basta malapit dito sa account balance natin. So, yun, guys. Click nyo lang tong open short kasi short tayo. Ibig sabihin, pababa. Guys, ha? Pababa. Lagi nyo tatandaan. Pag short, pababa. Pag pataas, long. Okay? So, short tayo dyan. Ayun na guys, may limit order na tayo. Limit order. Pag umakit dyan yung price, tinamaan tong linya na to, ibig sabihin, entry na tayo. Entry na tayo dito, no? Entry na tayo. Kumbaga, antayin na lang natin if bababa or tataas. Okay ba? So ang estimate ko talaga dyan is bababa kasi may fair value gap tayo dito. Okay? So, ako na kayo tuturuan ng charting. Dito lang muna tayo sa pag-entry. Okay? So, ganun yung limit order, guys. Aantayin nyo yung price na umakyat doon sa um, applicable price na gusto nyo or sa in-estimate yung price na akyatan nung market or nung candle, no? So, yun, hintayin lang natin yan. So, if market naman, ito na tayo dito sa market. Kano lang naman sa limit order, guys. Tapos dito makikita nyo yun dito sa open orders. Ibig sabihin, may open orders tayo dito. Baga bumili na tayo or pre-order na tayo ng position banda dito, no? Dito sa 105,591. Okay? May open order na tayo dyan. So, anytime, pwede nyo palitan yung um, take profit nyo or stop loss nyo, no? Pwede nyo to i-extend, no? Dito lang. Basta, kakopy nyo lang yung price dito sa dulo ng bawat isa. Okay? Dito lang yan, pareho lang yan. Okay? So, yan, makikita nyo rin kung magkano yung mati-take profit nyo pag tumama dito, which is $5, no? Malaki na yan if naging beginner ka pa lang. Okay? So, ayun guys. Makikita nyo. And pwede nyo to i-cancel anytime, no? Walang trading pa yan kasi hindi pa naman na-execute yung order natin. Pwede nyo i-cancel yan anytime. Okay? And mag-create ng panibagong limit order. Okay ba? Sana naintindihan nyo. At mag-move on na tayo dito sa market order. Okay. Kuya Jeff, ano ba yung market order? So, ito yan guys. No? So, wala kang makikita dyan na yung kagaya nito sineset up yung value o yung entry price natin. Kasi, once na pinindot mo dyan, yung isa dyan, open, long, or open short, uh, means pag open long ka, may execute agad yung trade mo. Papataas, ibig sabihin pataas yung trade mo, no? Pero may execute agad. Unlike dito sa limit, mag-aantay ka pa bago ma-execute yung order mo, no? Dito sa market, real time, no? Pagka pindot mo niyan, trade agad. Trade ka agad. Kumbaga entry ka agad. It's either maglo-long ka or magsi-short ka. Okay? So, pwede mo lang din diyan ano yung amount na gusto mo dito. Pero I don't recommend using market order, no, kasi mataas yung trading fee diyan and hindi ka makakapagplano agad, hindi ka makakapag risk management, no, ng maayos. So, I recommend you guys
just to use limit order. So let's say for example na market order tayo diyan. Okay? So ano bang nakikita nyo? So tumama tayo sa supply zone. Pwede tayo mag-short. Mag-short ako. Ayan. Ayan. So nakikita nyo, naka-position na tayo diyan. Ay, wait lang. Hindi tayo nag-ano. Wait lang. Ano nakalagay? Insufficient margin kasi nag-limit order na tayo dito. So tanggalin muna natin tong limit order. Wait lang. Like sinabi ko kanina, pwede natin i-cancel yan anytime. No, just cancel. Ayan, cancel na siya guys. So bumalik na yung available balance natin. Pwede na tayo mag-market trade. Okay, so short tayo. Short kasi yung estimate ko. Kumbaga pababa. Okay, so short tayo. And guys, dito nyo makikita na entry na kayo. Dito nyo makikita yung talo nyo. Pag negative yan, ibig sabihin natatalo kayo. Pag plus, ibig sabihin na nanalo kayo. Okay? So, dito nyo makikita sa position. Okay? Pag limit order, makikita nyo sa open orders. Pag hindi pa siya na-execute. But once na ma-execute yun, makikita nyo yun sa position. Okay? So, dito na makikita nyo na. So, nanalo na tayo ng per pesos. Convertible naman yun dyan. Ayan. So, dito sa unrealized profit and loss, ayan na yung napapanalo nyo. Okay? Diyan nyo rin makikita kung tatalo na kayo. Pag negative na yan or pag kulay red na yan. Okay? Dito, ito yung trading fee natin. Kumbaga 22 pesos, imagine. Ang laki, no? Ang laki nung bayad sa market order. Pero pag limit order yan, expect nyo nasa 2 pesos to 13 pesos lang yan. No? Mga 10 pesos ganun. Kasi mababa yung trading fee sa limit order. So, ayun no, mananalo tayo ng 6 pesos. Okay, depende yan guys kung magkano yung gusto nyong i-trade. Kunyari, nilakihan ko. Kunyari, for example, tinodo ko. Tinodo ko yung $59 tapos naka times 100. No, naka times 100. Like, let's say for example, ganun. Ibig sabihin, ang laki nun guys. Ang laki. Like, konting galaw lang nung market. Kunyari, konting baba lang yan. Pwede na yan agad mag $3, $4. Ayun. Pero, di ibig sabihin, wala nang ano yun, no? Wala nang cons yun, no? Kumbaga, pag konting baba lang din ng market, kumbaga, konting against lang sa'yo ng market, ang laki na rin agad nung talo mo. And, yung liquidation, ano mo, yung liquidation area mo, maaaring lumapit. 'Di ba sinabi ko kanina yung liquidation, yun yung line na pag tinamaan nung stop loss mo or nung chart or nung candle, ibig sabihin out of the trade ka na. Ubos na yung pera mo. Mauubos agad. Okay? So, yun yung ingatan nyo guys sa pag gamit ng high amount of leverage. Saka, the more tumataas yung leverage mo, the more tumataas yung capital mo, kaya mas lumalaki yung trading fee. Okay? Lagi niyong tatandaan yun guys, mas lumalaki yung trading fee. Okay ba? Kasi 'di ba, tignan natin kung magkano yung sa ano, Bybit trading fee, no? Yung trading fee sa market. Search niyo lang Bybit trading fee. Ayan, dito niyo makikita yun guys. Ayan guys, ito papakita ko sa inyo, no? Ayan yung mga trading fee. Pag ano, tag dito. Ayan, pag maker fee, ayan yung limit order. Okay? Pag taker fee, ayan yung sa market. Okay? Lagi nyo tandaan yan. Pag maker fee, yan yung limit order. Pag taker fee, yan yung market order. Tignan nyo, gano'ng kalaki? 0.0550%. And dito sa maker fee, 0.0200% lang. Okay? So, imagine, no? Imagine kung gaano kalaki yung natatalo nyo sa trading fee pa lang. Kaya ingatan nyo yung leverage nyo at yung pag-execute ng order. Lagi kayo magli-limit order. Okay? So, ayun no. Nanalo na tayo ng 7 pesos. Ayan, naintindihan nyo na yung market at yung limit order. Okay ba? Naintindihan nyo ba? Thumbs up naman dyan. And then, sa conditional, same lang yan halos nung limit order. Dito sa conditional, lalagay nyo lang ulit yung value, no? 105591 nung desired entry amount nyo. Okay? So, 10559. Para lang siyang limit order, guys. Okay?
Ayan, para lang siyang limit order. Ayan, ewan ko lang ano yung pinagkaiba niya sa limit order. Trigger price. Kumbaga pag may trigger price guys, pwedeng mag-set kayo ng price na tatamaan niya and hindi pa siya mag-execute ng trade. Kumbaga mag-a-alarm pa lang, 'di ba? Ito, kunyari, lagay natin 105560. Ito 'yun guys, ito 'yo. Ito 'yun guys ha, yung 105560. Ibig sabihin, pag tumama diyan yung price, ibig sabihin mag-a-alarm pa lang, hindi pa siya mag-execute, no? Ino-notify ka pa lang niya na tumama na yung price dito sa trigger price mo. And then, mag-execute lang yan pag tumama na dito sa pinaka price or sa last price na nilagay natin. Okay? Gets ba guys? So, ayan, maglalagay lang din kayo ng value and then yung take profit at stop loss nyo. Alam nyo na yan guys ha? So, ayun lang naman. Tatlo lang naman yan guys. So, dito, isolated, ibig sabihin, yung margin balance lang na nilagay natin dito. Yun yung isolated. Ibig sabihin, ito lang yung sakop nung pera natin. Kumbaga, ito lang yung perang gagamitin guys ha. Hindi kasama yung nasa portfolio natin kanina na demo fund. Okay? Ito lang yung gagamitin. Kaya ito lang muna ang pakialaman nyo dyan, isolated. Okay? Pag cross naman, okay, explain ko na din to. Pag cross naman, ito magagamit yung ibang funds. Kumbaga, yung buong funds mo sa asset, pwede magamit dito. Okay? Naka-convert na siya into USDT. Okay? So, pwede ka mag multi-trade. Ano ba pag sinabing multi-trade, kaya Jap? Okay? Pwede ka nang mag-execute ng sabay-sabay na trade. Okay? Yun yun. Pwede ka maglagay ng maraming limit order dyan. Kung sa kailan mo gusto, kung saan mo gusto. Basta naka-cross margin ka, buong balance mo sa account mo maapektuhan. Okay? Sa portfolio, ganun din. Yun lang din yun. Tapos, ayun. Isolated lang muna kayo para mas madali. Mas maintindihan nyo yung pag-manage ng balance nyo. Okay ba? So, ayun guys, hopefully may natutunan na naman kayo sa video ko. And sana marunong na kayo mag-trade, no? Alam nyo na yung limit, market, and conditional. And paano mag-setup nitong kulay green at red na to, no? Paano nga ba to gamitin sa pag-entry? 'Di ba? Madalas nyo nakikita to sa mga video ng mga nagte-trade, no? Pero di nyo alam paano to ilagay. So, ang unang thought ko nga dyan, pag nilagay to, entry na ako, no? Pero hindi, kailangan mo pa yun manually put the price dito, lahat ng gusto mo. No? Kumbaga, lahat ng price dapat ilagay mo dito. From stop loss to entry to take profit. Okay, so remember to visit this website which is cps.cx. Ilalagay ko yan dito um, sa description, no? Nalagay ko yung link sa description. And then, ayan, nasundan nyo naman to. Make sure na laging ilagay ang entry fee, no? Para ma-avoid yung overloss natin, no? Kasi dyan ako nadali nung una kasi di ko alam yung entry sa stop fee na yan, no? Okay, hopefully may natutunan kayo guys. If you like the video, please like and subscribe. And if may tanong kayo, comment nyo lang. And ayun lang. So, see you guys in my other videos. And thank you, no? Thank you kung nanonood ka and sinusubaybayan mo pa tong channel ko. Okay, thank you and have a good day guys.